Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kabayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan po si Jillian Cason, meron siyang 45 na mga comments. Geraldine Kino, meron siyang 21 lahat ng mga comments. MDSFIG, Mar, meron siyang 15 na mga comments. And A.N. Gementisa, meron siyang 15 lahat ng mga comments. Again, sa kasounds po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, meron lang pong paalala. Kasi nga may napansin ako dyan po sa baba mga kababayan sa ating comment section, meron kasi nag-comment po ng marami. As in marami mga kababayan. I think if I'm not mistaken, 30 yata yun lahat. Siguro si Ma'am Lerma yata yung mga kababayan. Pero ang problema kasi dito, ang kanyang comment mga kababayan, parang ipinasok lang po niya sa mismo niyang comment, nire-reply lang po niya mga kababayan. Nag-gets ba natin? Like for example, meron yung comment. Di ba meron pong reply mga kababayan? So ang lahat po ng kanyang comment na marami, dyan po sa reply niya napasok lahat. So ang problema kasi mga kababayan, sa ating pong system na ginagamit dito na applications po na website, hindi kasi yan parang mababasa mga kababayan. For example, ang comment na po yan is equivalent na po into 1 comment mga kababayan. Ang mabasahan po na comment dyan, ng system natin is only 1 comment mga kababayan. Parang hindi niya mabasa yung mga reply. So sayang nga eh. So I think si Ma'am Lerma yata yun. So marami siyang comment mga kababayan. I think umabot yan ng 30. So I suggest, sana kung mag-comment tayo sa ating mga commenters po, yung marami pong kino-comment, diyan lang po natin po i-comment sa normal po na mga kababayan. Yung parang normal lang natin comment, wag lang po sa reply. Okay? So anyways, patuloy tayo. Siyempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandiyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Darl, Cosmo Defender. Nandiyan po si Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. At siyempre, i-greet po natin ang ating pong mga early birds, yung lagi pong nangunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, yung mga suki natin mga kababayan. Nandyan sila si Flaviana Abila, Len Gonzalez, Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Nonoy Florin Hills, Emelita Williams from Memphis, Tennessee, USA. Nandiyan po si Rose Guevara, Nora Tamaro, na hi to Ma'am Elizabeth Habihan, Liani Reed, Linda Lim from City of Ilagan, Isabela. Nandiyan po si Aida Sinsuat, Jovi Montero, Army Bautista from Dubai, and hi to Rofrans King TV. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay? So of course, doon po sa ating mga kababayan po ng mga viewers na kagigising pa lang,
Tsaka wala pang energy mga kabayan, don't worry. Si Seven pong bahala sa inyo kasi marami po tayong baon po ng mga pasabog ng araw, marami po tayong mga baon po ng mga balitang nakakagulat mga kabayan. At syempre, pag-usapan rin po natin yung mga katangahan po ng kabilang kampo. Matangal talaga eh. So anyway, siya nga pala, before na mag-start mga kabayan, gusto ko lang pong i-congratulate yung Tacloban City kasi kagabi meron silang maganda po na event mga kabayan. Meron pong concert. Tinawag nila na The Speakers Nights. So si Speaker Martin Wallace mga kabayan, yung nagpasundayag noon. So ng event na yon si Speaker Martin Valdez. So nakatawa kasi mga kabayan kasi doon rin po ginheld nila sa RTR Plaza. Naalala ba natin yung RTR Plaza mga kabayan? Kung saan doon po sana i-held po yung rally ng Mautog Rally, 'di ba sa RTR Plaza? At saka nilagyan po ng mga heavy equipments mga kabayan. Kaya hindi po natuloy ang kanilang rally. So doon po nangyari pong event kagabi, yung Speakers Night mga kabayan. Natawa nga ako kasi nakita ko doon sa post po ni Pebos Kaunana mga kabayan. Sabi na kapag rally, kapag daw maisog rally, hindi naman kasi maisog yun Mautog rally, pagmumura rally, hindi daw pwede mga kabayan. Pero concert daw, pwede. Abay, syempre. Kahit ako namang makabayan, ayaw ko nung rally na walang kwenta. Mas maganda po yung concert, 'di ba? Siyempre sila ay insecure. Gawin niyo munang speaker ang inyong poon. 'Di ba? So maganda kasi nangyari kahapon makabayan. Nandun po sila si Andrea Brillantes, nandun po yung Kamikaze na banda, Silent Sanctuary, at saka nandun rin po nakita ko kagabi sa live yung GNJ Bands yata yung makabayan. Ito po ay preparasyon po para po sa festa ng Tacloban makabayan. Ganon po kabibo yung Tacloban. Totoo lang, mga siguro 2 weeks before po sa festa makabayan. 'Di ba bibo talaga? Sunod-sunod po yung mga event na diyan. Marami silang mga event diyan sa Tacloban as in maganda talaga makabayan. So I highly recommended sa gusto pong bibisita po sa Tacloban, mas maganda kapag malapit na po yung festa makabayan. Talagang hindi po malonely ang inyong gabi or araw kasi marami silang event po diyan araw-araw makabayan. Okay? So, yun nga, talagang iyak sila. Na-insecure sila makabayan. Bakit daw hindi pinayagan ang kanilang rally? Samantalang yung concert daw ni Speaker Manuel Valdez tuloy daw makabayan. Abay, siyempre, Romualdez dyan Maka Marcos dyan So anyways, dahil po napag-usapan natin po si Speaker Martin Wallace makabayan, mas lalo kasi silang bumalintong dito, talagang nagulat sa makabayan kasi nga may na-post kasi kahapon, I think siguro the other day to makabayan, namigay po ng bigas si SMR. So ang nakalagay po sa bigas makabayan, Romualdez Rice. Romualdez Rice makabayan. At syempre, nung nakita ho yan ng kabilang kampo, abay, nagngil-ngil kaagad. Ngal-ngal kagad makabayan, tinira kaagad. Meron kang pinos nga si Jason Sa, para daw mayroong parang nilagyan daw ng lason makabayan. Sabi ni Jason Sa, pagkain o lason? Lason na makabayan, bigas, lason, gunggong talaga Grabe manira, no? Bigas nga. Dapat nga sila magpasalamat na namigay po ng bigas po si SMR makabayan. 'Di ba? Kasi nga, syempre, hindi po corrupt ang Marcos admin. Hindi po corrupt ang mga Marcos. Kaya po lang magbigay makabayan ng mga paayuda. Ito malaking tulong to sa ating kababayan po, 'di ba? Namigay sila mga mga bigas, pero hindi lang po diyan sa lugar niya makabayan. As in, marami po silang pinuntahan po na lugar, namigay sila ng bigas. Pero syempre, siniraan kaagad yan ng kabilang kampo. Like for example, ito pong si Jason Sa. Kasi sabi niya makabayan, pagkain o lason? Nag-check kami sa IRRI, International Rice Research Institute, at sa PCAR, Philippine Center for Agricultural Research, kung may rice variety na ganito na talaan ng palay sa alinmang dako ng mundo. Wala pang naimbentong rice variety na Romualdez Rice daw makabayan. Wala pa daw variety na rice ng ngalan po na Romualdez. Nasa sa kanilang di ba? Kung kanilang poon mabigay po ng bigas, lagyan rin po ng Duterte. Di ba? Right naman lang yan Wala dang variety na rice yung Romualdez. Kaya hindi ko alam kung itong klaseng bigas ay fit for human makabayan. Fit for human consumption or maaring kainin ng tao o kung pumasa ito sa panuntunan ng Department of Agriculture or Food and Drug Administration. Siniraan kag makabayan, may lason daw Alam niyo po na pwedeng makasuhan dyan
si Jason sa makahabayan, yes, pwede ba makasuhan yan? Kasi nga, like for example, ikaw namigay ka, talagang taos-puso mong pamibigay yung makahabayan, tapos sabihin po ng ibang tao na meron niyang lason. Di ba pwede mong kasuhan yan? Gunggong talaga itong si Jason sa. Bayad kasi siya ng 1 million per makahabayan para lang po manira. Pero siyempre, dito po sa pamimigay po ni Bongo na kung saan namigay po ng lugaw makahabayan, di ba naalala ba natin yan? Si Bongo namigay po ng lugaw. I think that is last month yata yan. Wala silang reklamo dito. Mas ipina-highlight pala makahabayan. Di ba? Ginvlog pa nga yan ni BMR eh. Ginvlog pa nga yan ni Boss Dede. Ginvlog yan ni Bisdak. Namigay ng lugaw po itong si Bongo. Pero wala sila mga negative po na comment makahabayan. Pero nang si SMR na namigay po ng bigas, ang daming comment. Ang daming negative comments. Gonggong talaga eh. So anyways, patuloy ito makahabayan. So ito pong si Sara Duterte, kasi nga kahapon, meron siyang exclusive po na interview sa GMA makahabayan, kasi nga nung time po na siya po ay nag-resign po bilang Deputy Secretary, di ba after that makahabayan, parang nanahimik siya, parang nagtago makahabayan. So kahapon, nakita po siya nanood po ng basketball makahabayan, basketball competition. So ipakita ko muna sa inyo ang interview po ang interview po ni Sara Duterte, kasi parang nakita ko ito makahabayan, kahit even doon na naka-smile-smilean siya, parang devastated po ang kanyang muka. Nakita po natin, kahit pa-smile-smile siya, parang plastic yung smile niya makahabayan. Nakita natin, siya po ay nasaktan. For more details, let's watch this. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete bilang Education Secretary. At nakatutok si Marisol Abdraman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yun. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Wala pa mang pinapangalanang kapalit ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, may mga hamon na agad siyang kakaharapin sa sektor ng edukasyon, kabilang mababang puntos ng Pilipinas sa isang pagsusulit pagdating sa creative thinking. Ipinunto rin ito sa reportang PISA kung saan nakasaad na nakaugat sa mababang literacy skills o kahinaan sa pagbabasa ang balakid para maipamala sa mga mag-aaral ang kanilang pag-iisip na malikhain. Isa ito sa hamon na kakaharapin ng susunod na Education Secretary kapalit na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, ito ang layong tugunan ng matatag curriculum na simulang ipanatupad nitong 2023. Kasi kung hindi natin ma-master yung basic functional literacy, paano ka aangat pa dun sa mga higher competencies? Kaya gusto natin sa matatag curriculum, bawasan ng subjects, bawasan ng competencies para makapag-focus yung teachers and yung mga estudyante doon sa basic functional literacy, reading comprehension, math age appropriate at science. Dagdag niya mga reforma sa edukasyon
kailangan tutukan at tiyakin na ipapatupad ng ayon sa plano. Kaya daw ang susunod na kalihim ng DepEd, dapat may political will na panindigan ang mga direksyon at polisiyang mag-aangat sa antas ng edukasyon sa bansa. Malaking hamon talaga yung mga kababayan. Dito po sa papalit po kay BP Sara na magiging DepEd Secretary, malaking hamon talaga. Kasi marami pong problema yung DepEd na iniwan po ni BP Sara mga kababayan. Si Sara, kaya nga 'di ba hindi siya pinigilan po ni PBBM mga kababayan? Kasi alam po ni PBBM na inkompetensya, hindi po niya kaya pong paghawakan po yung DepEd na sektor mga kababayan. Hindi niya kaya. Kasi nga mas nag-worse pa ditong problema po ng DepEd. 'Di ba maraming problema mga kababayan at hindi yan natugunan po ni BP Sara. Bakit? Kasi puro lang po siya doon pangampanya mga kababayan. Diba laging sinasabi sa inyo, tas marami kong mga video itong ipinakita sa inyo na advantage talaga kay BP Sara ang mga kampanya mga kababayan kasi siya po ay DepEd Secretary. Kapag ikaw po ay isang DepEd Secretary, marami kang mga lugar po na pupuntahan all over the Philippines mga kababayan. Kaya yun po sana ang chance dito ni BP Sara. Pero siyempre, walang kwenta, napabayaan niya kasi yung DepEd na sektor mga kababayan. Kaya maraming problema, 'di ba? Ay siya nga pala kasi nga marami pong nagme-message sa atin mga kababayan na tutulungan din natin si Ma'am Rita Gade. So dito, gin-message ko po si Ma'am Rita Gade mga kababayan. Merong email siya, meron po siyang I'm not sure kung active ba yung kanyang Facebook account, pero gin-email ko sa mga kababayan. Pero wala pa pong reply si Ma'am Rita Gade. I am not sure kung nabasa ba niya or na-receive ba ng kanya. Siguro kung meron siyang sekretary mga kababayan. Hopefully na siya po dito ay interesado. Kung siya po ay interesado, sana siya po ay mag-apply mga kababayan. Kasi as of this moment, wala pa pong napili po si PBBM or yung Malacanang kung sino tong ipapalit po kay BP Sara mga kababayan. Okay, so sana interesado po si Ma'am Rita Gade. I believe siya po ay qualified mga kababayan. Okay. So anyways, babalikan na po natin ditong atong si BP Sara kasi nga ulitin ko lang po dito, marami siyang problema pong iniwan mga kababayan. Like for example, doon po sa issue po ng yung 5.55 billion pesos mga kababayan. 'Di ba? Nag-aalala ba natin yung balita na to? DepEd fails to remit 5.55 billion pesos in teachers, other staff, taxes, insurance, payments. Kung malalaw natin, 'di ba nagkaroon po ito ng Senate hearing mga kababayan? At saka nung time na yun, hindi po dumalo itong si BP Sara. Kaya ang nasabon doon sa Senado mga kababayan, Senado nga pala sa Kamara. Ang sinabon doon sa Kamara mga kababayan ay siyempre ang kanyang mga sekretary. Pero hindi naman kasi masagot ho yan lahat ng kanyang sekretary kasi nga ang may rati po dyan mga kababayan na sasagot po ang isang DepEd Secretary. Pero wala kasi doon si BP Sara mga kababayan, hindi natin alam kung saan napunta, baka nangampanya na naman. So ang nasabon doon ang kanyang mga sekretary. Pero hindi pa ito na-resolve mga kababayan. And other thing, kung malalaw natin yung ghost students, 'di ba? Yung ghost students mga kababayan, itong balita na to, ipakita ko lang po sa inyo, new anomalies at DepEd, ghost students, undocumented beneficiaries. So kung hindi ko nagkamali, 'di ba si Senator Tolfo dito yung naghawak mga kababayan, at saka isa rin po dito sa nag-question po doon sa taga DepEd. Pero hindi pa rin po yan nasagot lahat mga kababayan. Kasi nga, siyempre, incompetent kasi atong sekretary. Dapat lang talaga na palitan mga kababayan. Kawawa talaga eh. Kaya nga, dito rin po sa issue po ng bus, merong ghost bus mga kababayan. Ang daming problema at sana man lang before pa dito mag-step down bilang isang deputy secretary as in final mga kababayan, dapat sagutin rin po ni BP Sara yung 125 million pesos na confidential funds na gingasta lang niya, she spent it in just 11 days mga kababayan. Dapat sagutin niya yan. Dapat hindi niya baliwalain mga kababayan. Kasi nga ang taong bayan nanawagan po. As in, marami kong nabasa sa inyong mga comment. Di ba nanawagan po kayo na dapat po nasagutin ho yan. Ang question na yan, paano ito ginasta po ni BP Sara ang 125 million pesos in just 11 days mga kababayan. Di ba? Kasi nga karapatan po natin pong malaman kung ano ang estado dyan. Pero siyempre, hanggang ngayon mga kababayan, no comment pa rin po. Pero hindi po tayo titigil po na manawagan sa kanya mga kababayan. Kahit hindi siya Deputy Secretary, dapat kahit siya po ay Vice President kasi nandiyan pa rin po siya sa office mga kababayan, dapat imbestigahan pa rin ito.
Okay, so sabi niya mga kabayan na siya daw ay nalungkot sobrang lungkot niya kasi siya po dito ay resign po bilang DepEd Secretary. Kasi daw napamahalan sa kanya ang mga estudyante, mamiss niya yung kakausapin niya ang kanyang mga estudyante, ang kanyang mga teachers. Pero alam niyo mga kabayan, yan po ay katarantaduhan talaga. Ayaw ko maniwala. Bakit? Alam niyo po kung bakit niya na-miss? Kasi unang-una, ulitin ko lang po dito, ma-miss niya yung chance niya na makapunta siya doon sa iba't ibang lugar mga kabayan para po mangapan niya. Pangalawa, magkaano ba ang budget ng DepEd mga kabayan? Alam ko po siya po ay nanghinayang dito. Magkano ang budget po ng DepEd Sir Ivan? Alam niyo ba na ang DepEd po pinakamalaki po ng budget mga kabayan? Ang last 2022 po na budget po ng DepEd is 633.3 billion pesos mga kabayan. 633.3 billion pesos last 2022. Last year, 2023, ay umabot po ng 710.6 billion pesos mga kabayan. Isipin niyan, ang laki po ng budget ng DepEd. Kaya nga siya po ay lonely dito. Kaya nga devastated po kanyang mukha mga kabayan. Hey, paano na ang budget ng DepEd? Wala pa siyang confidential funds mga kabayan. Paano na ang mga secret hidden? Secret hidden, dalawa. Kaya siya po ay lonely mga kabayan. Diba? Siyempre, dapat po talaga siyang palitan dito kasi nga ang report po ng EDCOM, siguro nabasa na yun ni PB mga kabayan na hindi po maganda ang report po, ang performance po ni Bibi Sara bilang isang DepEd Secretary. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kabayan, ito pong vlog po ni Mike Abe kasi nga 'di ba hanggang ngayon o napansin ba natin, 'di ba yung mga kabilang kampo mga kabayan, yung mga DDS nakipagbakbakan ngayon sa mga Dilawan mga kabayan. Napansin ba natin yan? Kasi nga doon kasi yan nag-start yung sinabi po ng kabilang kampo na si BP Sara na ngayon yung maglilid ng Maisog Rally mga kabayan. At sinabi na po yan ni Rocky na siya na ngayon yung maglid po bilang oposisyon. Gin-claim nila na legit daw sila na oposisyon mga kabayan, 'di ba? So hindi po yan nagustuhan po ng Dilawan kasi nga 'di ba original sila talaga yung oposisyon mga kabayan at noon pa man hanggang ngayon, sila pa rin po yung original po na posisyon, yung mga Dilawan. Kaya sila po ito yung pinagtawan ng mga kabayan. Pero ngayon, ang tinira ngayon ng mga vlogger po na Digong mga kabayan, mga vlogger po ni Kibuloy, yung Dilawan ngayon ang kailangang pinagpagbakan. Bakit ayaw na sa akin? Bakit magpagbakan mga kabayan? Bakit doon sa mga Dilawan? Bakit? Kasi sila po yung napahiya. Palagi kasing mahubaran mga kabayan, palagi kasing mabuko. So ngayon, doon sila nakipagbadagulan po sa mga Dilawan mga kabayan. So ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kasi dito po ang mga DDBS, yung mga vlogger po na Digong, sinabon ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Kasi po sa nakarang eleksyon 2022, okay? Ang lehitimong oposisyon ay ang Liberal Party Piklawan, di ba? So, yun yung identity ng kanilang political party. Yan ay grupo ni na, siyempre, noon ay Leni Robredo, sina De Lima, Lagman, at marami pang iba sa Liberal Party. Diba? Ngayon, although wala pa naman deklarasyon, kung sakali na maging oposisyon si Vice President Sara Duterte o magplano na palakasin ang kailang kampo yung mga DDS at pumapel na sila ang magiging lehitimong oposisyon sa kasalukuyang gobyerno, ay palagay ko baka hindi magkasundo at hindi papayag kasi ang identity at pangangatawanan niyan ng Liberal Party na sila yung lehitimong oposisyon. Although napapansin natin noon at ngayon na yung mga policy at programa ni Pangulong Marcos ay sinusuportahan ng ibang mga taga-Liberal Party o hindi nila kinukontra ang magagandang policy tulad ng foreign policy, economic policy at iba pa ni Pangulong Marcos. Kahit sila ay lehitimong oposisyon pero constructive ang dating ng Liberal Party. Ngayon, simula nang mag-resign sa gabinete si Vice President Sara Duterte, kung sakali na ang plano ng mga Duterte ay magpalakas sila bilang oposisyon, abay ang una nilang makakatunggali sa pag-aagawan kung aabot doon kung sino ba ang lehitimong oposisyon sa ngayon, Liberal Party or mga DDS o yung Duterte. Ayan ang pagtatalunan. Pero ngayon pa lang, nagpahiwatig na po si Attorney Laila de Lima, dating senador,
na isa sa haligi ng Liberal Party na sila ang lehitimong oposisyon. Dahil sila ay pumapapel na constructive ang dating sa kasalukuyang gobyerno. Pag maganda ang ginagawa, sinasang-ayunan nila. At kung meron silang napansin na hindi maganda, kanilang kinokontra. So yan ang lehitimong oposisyon, hindi yung puro negative. Sila ay constructive ang dating at part ng demokrasya ang oposisyon na lehitimo. Kasi ang ating pagbabasihan dito, yung record ng COMELEC. Sila ang nirecognize na oposisyon ng nakaraan. So ngayon, yun po kasing DDS o Duterte Group, yan po ay hindi talaga oposisyon. Yan ay nasa unity team yung iba naman na yung PDP laban ay parang independent na isang political party. So, sa tingin ko, tama lang yung pinaninindigan ngayon ni Atty. Laila de Lima na sila ang lehitimong oposisyon. So, yan pa lang, magkakatalo-talo na. Ayaw kong pangunahan ang kampo ng mga Duterte kung sila magdideklara ang oposisyon, pero alam naman natin, yung kanilang mga followers, DDS, mga politiko sa DDS na yan, ay ang feeling nila sila oposisyon dahil sila daw yung bumabanat sa gobyerno. Pero alam nyo, ang oposisyon, hindi naman kung ikaw ay puro banat, puro paninira, o ikaw yung taga-tuligsa ng gobyernong ito, oposisyon ka na eh. Dapat kasi, lehitimo na political party, lehitimong organization. Hindi yung naging oposisyon lang dahil yung gusto nyo hindi nangyayari. O naging oposisyon lang dahil kayo merong interest na pagpapatalsik sa gobyerno. Hindi ganun eh. Ang political opposition merong agenda, merong mga plano, may mga lehitimong issue. Hindi pang sarili lang. Ayan, nakuha nyo? Kasi yung sinasabi ng iba dyan kaya nga oposisyon puro banat. Kaya nga oposisyon dahil hindi ka alyado. Aba, hindi po ganun. Ang katanggap-tanggap sa isang demokrasyang bansa, yung oposisyon na constructive ang dating. Hindi destabilization, hindi pang-aagaw ng kapangyarihan. Yung pupuna ka, kukontra ka, sa tingin mo mali. At pag tama ang ginagawa, ay susuportahan mo. Yun ang political opposition na parte ng demokrasya. Pero yung nagpapanggap na oposisyon, pero lahat ay negative, pang-aagaw lang ng gobyerno, pang-aagaw ng kapangyarihan, pang sarili yun. Hindi yun lehitimong oposisyon. Okay? Sa akin pong opinion at analysis sa isyong yan. Okay? Ating aabangan. Kaya kung sakali, pagdating ng eleksyon sa 2025, malapit na yan, iilang buwan na lang, abay baka 3 grupo ang panggagalingan ng mga kandidato sa pagkasenador. Definitely, ang ating administrasyon ni Pangulong Marcos may sariling kandidato. Maaaring yung lehitimong oposisyon ng Liberal Party may sarili. Maaaring yung grupo ng mga Duterte, DDS, may sarili din. O di ba? Aabangan natin ngayon kung sino ang kikilalanin na lehitimong oposisyon sa darating na eleksyon at ang COMELEC ang bahala dyan. Pero sa ngayon, ang pinagbabasihan ko, yung 22 presidential at national election, Liberal Party ang oposisyon. Okay? So, yan po yung takbo Ganun pa man, oposisyon kayo o maka-administration, sana unahin nyo yung bayan. Hindi yung pangsariling paghihiganti lang, pang-aagaw lang ng kapangyarihan, kailangan bayan. Sa ngayon, ang nakikita kong may malasakit sa bayan, lalo na sa isyu ng West Philippine Sea, hindi lang ang kasalukuyang gobyerno under President Marcos, kung hindi yung mga Liberal Party, piklawan, dilawan, ayaw din nila sa ginagawa ng China sa panghihimasok, pananakop sa West Philippine Sea. Sila yung merong mahigpit na oposisyon dyan na pagtutol na sumasang-ayon sila sa paninindigan ni Pangulong Marcos at ng gobyerno na ang teritoryo ay dapat ipaglaban. Hindi katulad nung nagpapakilalang oposisyon na DDS. Nakakaduda pa nga na pro-China ang dating. No comment o wala kang marinig na pagkundina o pagtutol sa marahas na paulit-ulit na ginagawa ng Chinese government, Chinese Coast Guard lalo tigit. Ngayon lang yung nangyari nung Monday, pinakamarahas ng agaw ng baril, nanira ng ating sasakyang pandagat, ang gobyerno lang under President Marcos at Liberal Party piklawan dilawan ang kumukundina at nagsasabing sobra na ang karahasang ginagawa ng China.
Sa kampo ba ng mga Duterte, may narinig kayo? Sa kampo ba ng mga DDS, may nadinig kayo sa isyong yan? Ala, yan ang sinasabi natin. Na kahit oposisyon, kung may pagmamalasakit sa bayan, pwedeng tulungan. Pero kung nagpapakilalang oposisyon na ang layunin lang ay maghawak ng gobyerno, makabalik sa pwesto, ay kapangyarihan lang yun. Wala yung sakripisyo. Sa aking tingin, ay saan tayo kakampi ngayon? So kampihan natin, suportahan natin ang gobyerno o kahit anong grupo na naninindigan para sa West Philippine Sea. Sumusuporta sa ating gobyerno para sa pagpapaganda ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, food security, at foreign policy, at marami pa. Okay, so before tayo magpatuloy po sa sa pandidibang po dito sa ating sa ating mga kaibigan po na kabilang kampo mga kabayan, yung magunggong talaga. So actually po, meron kong nakita na balita na ito pong balita na to ay talagang mapapahamak dito itong si Kibuloy. So mamaya pag-usapan natin yung mga kabayan, and also pag-usapan rin po natin. Meron kasi akong nakita rin po na balita, ito po yung nakaka-alarma. And I'm hoping also sa ating gobyerno na ito po yung imbestigahan mga kabayan. So but before that, siyempre ipakita mo natin po yung balita, ang good news. Mga balita natin po sa ating gobyerno, pati rin po kay PBBM. For more details, let's watch this. Tuloy ang nationwide rollout ng 29 pesos na kada kilo ng bigas ngayong Hulyo. Muling tiniyak ng DA na magandang kalidad ng bigas ang ibibenta sa Bigas 29 program dahil galing ito sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, daraan din ang bigas sa laboratory at sensory test ng Nation o National Food Administration. Inaasahang makikinabang sa murang bigas ang halos 7 milyong pamilya na binubuo ng mga nasa Conditional Cash Transfer Program, senior citizens, PWDs at solo parents. Yung aging stocks ng NFA, pag sinabing aging stocks, ito yung 3 months pataas for rice and 6 months pataas for palay. Ito yung gagamitin na pwedeng ibenta sa mga kadiwa centers at sa mga lokal na pamahalaan para dito sa Bigas 29 program natin. So we're expecting NFA na maglabas ng about 69,000 metric tons per month. Magandang balita naman po lalo na sa mga kababayan nating mahilig mag-travel. Inaasahan kasing bababa ang singil sa tiket ng eroplano sa susunod na buwan. Kung bakit at magkano, alamin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Kung pamasahe sa eroplano ang pag-uusapan, isa si Ate Kim May, isang Korean citizen na tinatamaan kapag tumataas ito dahil pabalik-balik siya sa Pilipinas para sa petisyon para sa kanyang mag-ama. Kasi yung baby ko rin nandito. So ang ginagawa ko, like after a month or 2 months, umuwi ako. Tapos ginagawa ko, nagpapasabay ako ng mga bagahe, kung sino gusto magpasabay from Korea. So mas nakakaano ako, mas kumikita ako kung mababa yung fare. Yun yung advantage for me. Kabilang si Ate Kim May sa mga natuwa sa pagbaba ng fuel surcharge ng mga airlines sa July. Ibig sabihin kasi nito, bababa ng konti ang pamasahe sa domestic man o international flights. Si Kuya Gilbert, isang misyonaryo, minsan lang makasamang buong pamilya dahil 3 beses sa isang buwan siya lumilipad, palabas at sa loob ng bansa. Kasi ang taas ngayon ng airfare malaking katipiran po yun dahil unang-unang yung instead na ibabayad namin sa airfare, sa pagkain na lang namin ilalagay. Ang ilan naman, kahit na paminsan lang dumarayo ng Pilipinas, magiging malaking tulong pa rin ang pagbaba ng presyo ng airfare. It would be a great benefit for us because we frequently go back home for vacation and sometimes for leisure. So it would be a great help. Well, actually, makakatulong siguro sa pamasahe. Siguro medyo mababa yung pamasahe. Ganon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa sa susunod na buwan sa Level 5 mula Level 6 ang fuel surcharge. Katumbas nito ang pagbaba ng pamasahe ng 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic one-way ticket na dating 185 pesos hanggang 665 pesos. Mula namang halos 500 piso hanggang halos 3,700 piso naman ang pang-international one-way ticket. Mula sa dating higit sa 600 piso hanggang 4,500 piso.
piso. Maasahan ang pagbabago ng mga presyo simula July 1, 2024. Okay, so kung nagustuhan niyo ang ating Good News mga kababayan, please i-like naman po ang ating video. Okay, so doon rin po sa ating mga kababayan po, mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kababayan. Okay, so ito po yung napakaganda, no? Malaking advantage kasi ito sa mga magbabiyahe po next month sa July mga kababayan, kasi nga baba po yung surcharge. So ang airfare po natin, ang ticket natin, medyo meron pong discount na konti mga kababayan. So yan po yung napaka-advantage. Medyo makatipid sila ng konti mga kababayan. Doon po sa balita po tungkol sa bigas, 'di ba sinabi doon na taga NFA na sinisigurado nila na before po ito i-launch nila, ilagay po doon sa mga kadiwa stores na kung saan 29 pesos per kilo na po ang bigas mga kababayan. I-make sure nila na maganda pa rin po yung kalidad po ng bigas. 'Di ba sinabi nila na dapat po premium mga kababayan? Bakit idaan nila sa isang ahensya na kung saan yun po mag-check mga kababayan sa kalidad po ng bigas? Kasi nga, nagpakalat kasi ng balita, ito pong mga gunggong na ito mga kaibigan natin po na mga anti-Marcos, na kung saan sabi nila na yung bigas daw na nilagay dyan sa kadiwa stores na ang presyo is 29 pesos mga kababayan, pangit daw yung kalidad. Parang pagkain baboy daw. Pagkain baboy ng mga kababayan. At saka meron pang nag-comment doon, isang siguro troll yung mga kababayan, na pinagbawalan niya na bibili po yung mga tao doon sa kadiwa store sa bigas, baka daw sila malason mga kababayan, baka daw sila makakasakit dito. Sakit po ang kalantian mga kababayan. Kasi pangit daw yung kalidad po ng bigas na nagkaroon dito ng presyo po ng 29 pesos per kilo. Which is, that is fake news mga kababayan. Hindi ho yan gagawin po ng ating gobyerno. Hindi ho yan gagawin po ng taga NFA. Kasi nga, dadaan ho yan sa meron po isang sector, ahensya natin, na mag-check dyan dito po sa kalidad po ng bigas before nila i-deploy doon po sa kadiwa store mga kababayan. Ang ginagawa kasi dito ng kabilang kampo, puro kasi paninira. Bakit? Kasi sila Botoy natakot ang mga kababayan, baka aabot na po ng 20 pesos per kilo na bigas dyan po sa mga market. Di ba lagi lang sinasabi niyan? Di ba lagi lang hinahanap na saan daw yung 20 pesos per kilo na bigas mga kababayan? So ngayon, dahil po ay 29 pesos per kilo na, 9 pesos na lang po. Malapit na. At mas lalo silang matakot mga kababayan, kakabahan na mag-panic mode kapag aabot po ng 25 pesos per kilo na bigas. Panic mode na sila ngayon eh. So anyways mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan ito po yung napaka-alarming talaga. Para sa akin, dapat ho itong imbestigahan mga kababayan. Kasi 'di ba maalala ho natin nung wala pa po yung PCO mga kababayan, 'di ba yan po ay PCOO. Na yan po'y hinawakan po ni Martin Andanar mga kababayan. 'Di ba naalala natin sa panahon ho yan ni Digong? Naalala mo kasi sa balita mga kababayan na meron pong ibinigay na isang broadcasting equipments yung pong taga-China. Dinonate po yung mga kababayan. For example, ipakita ko sa inyo yung balita. Buti na lang kasi naalala ko ito mga kababayan. Sabi ko, kung nakaupo na ngayon yung PCO, ano ba yung equipment po na ginagamit nila for broadcasting? Yung sa previous ba? Or meron bang bago? Kasi kapag yung previous ang ginagamit ng mga kababayan, dapat bantayan ho yan at dapat imbestigahan ho yan. Bakit? Ang nagbigay ay China mga kababayan. So sabi dito sa balita, PCOO receives last batch of radio equipment donations from China. That is June 7, 2022 mga kababayan. So last February 14, 2019, the Chinese Embassy donates IT equipment na naman po to the PCOO. June 7, 2022, 140 million pesos broadcast equipment for PCOO donated by China mga kababayan. So dito sa balita, ipakita ko sa inyo, PCOO receives new broadcast equipment from China Embassy. So yun po yung mga pinag-donate po mga kababayan galing po sa China. Galing sa China mga kababayan. Hindi kaya kung yung mga equipments na yun, baka pa for hacking, baka pang spy yun, spy equipment, ginagamit ho yun ng mga spy, ginagamit ho yun ng mga hacker para po malaman po yung mga aktibidad, yung mga nangyari po sa loob po ng PCO mga kababayan. Kung saan man nilagay po yung equipment na yun. Diba? Okay, correct pa si Ivan. Dapat ho itong imbestigahan. Sana po sa taga-PCO, no? Sana magbigay dito ng statement kung saan nila ginamit or ginamit ba nila, kung sinit-aside ba nila, mas maganda. Kung mas maganda kasi makabayan, gagamit sila ng iba pong equipment. Kung hindi man sila bumili po ng bago at ang ginamit po yung luma makabayan,
dapat i-check nila yan. At dapat maglabas sila ng kanila pong report mga kababayan tungkol doon sa ginamit po ng mga equipment na dinonate po ng taga-China. So ngayon, tingnan nyo mga comment dito sa ating kababayan po kasi na-post kasi ito doon po sa Twitter mga kababayan. Sabi dito, something's fishy. Communication devices ang binigay sa PCO. Tapos yung nagmamanage, biglang sa CCTG nagtrabaho mga kababayan. Kaya nga nakakaduda, kaya nga medyo nakakalarma. Bakit? Ang humawak noon sa PCOO mga kababayan na si Martin Andonar, nandun kasi sa China, nagtrabaho kayon, under po sa CCTG. Sabi dito, dapat huwag gamitin yan. Panigurado, may nilagay na pang-spy ang mga equipments na yan. Huwag gamitin mga yan kung andyan pa sa premises ng PTB, Trojans mga yan. May dalang panganib. 100% may alam si Zoraida dito sa mga panghahak na nangyayari. Meron bang alam si Zoraida? Zoraida, may alam ka ba? Hindi ako nagsabi. Sabi dito sa nag-comment. Diba? Dapat talaga yan po ay imbestigahan mga kababayan. Okay. So ngayon mga kababayan ko, dahil hanggang ngayon napakainit pa rin po yung debate, yung bangayan, yung bardagulan mga kababayan between po sa mga Maka Marcos, dito na po sa mga Maka Duterte. Kasi gusto talaga nilang, ang claim kasi nila mga kababayan, hanggang ngayon iginigit nila nanalo lang daw si PBBM dahil daw sa mga Duterte. Nanalo lang daw si PBBM dahil daw kay BP Sara mga kababayan. Agree ba tayo dyan? Maniniwala ba tayo dyan? Diba? Napaka-imposible talaga eh. Ulitin ko na po dito, noon pa man wala pang DDS, marami na pong supporter ang mga Marcos. Nandyan na po, early 60s, 70s, nandyan na po yung mga loyalist sa mga kababayan. Kaya napaka-imposible na sumakay lang po yung Marcos sa kasikatan po ng Duterte. Sikat ba yung Duterte noon? Diba? Napaka-imposible yun yan. So ngayon, sila po ay sinupalpal po ni Attorney Larry Gadon mga kababayan. For more details, let's watch this. Yung namang mga supporters ni VP Inday na nagsasabi na kaya daw nanalo si BBM na presidente ay dahil kay Inday. Ay nako, ang tindi ng inyong mga hallucination. Kung matatandaan ninyo, noong 2016, ang boto ni former President Rodrigo Duterte ay 16 million lamang. Ito si BBM, 31 million. Oo, totoo na merong dagdag si VP Inday na mga almost 500,000. Yan ay dahil kasi merong mga nag-isko Inday. May mga Pacman, Manny Pacman Inday. At merong mga itong kay Lacson Inday. Kaya nasa nadagdagan. Pero kay BBM solid talaga yung 31 million na yan. Dahil kasi napakalawak ng supporters ni BBM. At kung matatandaan ninyo, si Presidente Duterte, kaya lamang siya nanalo because of the Marcos votes and loyalist votes. Kasi no choice. Sino iboboto? Si Mar Rojas o si Binay? Parehong dilawan yon. Natural, iboboto na lang nila si Duterte na nangako na ipapalibing si Marcos Sr., si Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Ilocano, yung mga Marcos loyalists, yung mga Waray na mga sakop ng Marcos ay wala, no choice. Ibinoto si Duterte. But that is not because na panig sila kay Duterte. Ang nagkataon lamang na wala nang ibang pwedeng iboto. Alam namang ako, Marcos loyalist ako. Alam mo, iboto ko si Mar. O alam iboto ko si Binay. Di natural, doon na lang ako kay Duterte. Nangako siya na ipapalibing niya yung aming idolo, aking idolo, doon sa libingan ng mga bayani. Di natural. Kaya huwag kayo mag-iisip na porket gano'n nagpanalo sa kay BBM sila Duterte, napakalayo naman ng hallucination ninyo. Si Presidente Duterte nung tumakbo sila ng 2016, ang Vice President niya si Alan Cayetano. Despite na meron silang mga TV ads, radio ads, billboards, posters, and mga caravans nila, ganyan. Anong boto nakuha ni Alan? 5 million. Ibig sabihin, yung sumunod kay Duterte, 5 million lang.
At hindi mo pwedeng sabihin na solid yung 5 million na kay Duterte. Siyempre may sariling boto rin si Alan Cayetano. So kung ako, kung tatansyahin ko yung total na boto talaga na makukuha ng mga Duterte nationwide, mga nasa 2 to 3 million lang. Kaya nga yung mga rally niyo, yung maisog rally, ang konti-konti ninyo, kapiranggot lang kayo. Kasi nga, konti lang naman talaga supporter. Kaya lang nanalo si Duterte noong 2016 is because of the Marcos loyalist votes. Mga Ilocano votes. Ang lawak niyan. Magmula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, even in Mindanao, napakaraming Ilocano. Even in Cebu. Kaya nga, kung sasabihin niyo na nanalo si BBM because of the Dutertes, nako, hallucination niya sinasabi ninyo yan. Hallucination. Totoo naman talaga, hallucination mga kabayan. Mga delusional kasi. Dahil naunahan na po ni Secretary Gadon mga kabayan, yung maisog rally, yung mautog rally na mga pagmumura rally na kapiranggot lang daw sa mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi meron silang nagawa dito na talagang katangahan mga kabayan. Napakabubo talaga. Mamaya pag-usapan natin yan kung ano yan. But before that, isa natin. Nandyan po si Maria Cristina Manimbao. Kasama po natin si Marilyn de los Santos, Jean Mirafuentes, Aspernito. Nandiyan po si John Nelmida Tablang, Sabado Olive, Haitsu Mercedito Moralet from Cagayan Valley, Tuguegarao City. Nandiyan po si Mario Chica from Olongapo. Hi to Wilma. Nandiyan po si Julie De Vera from Taiwan. Vivian Torney, Dave Gamer, 101 Legend. Kasama rin po natin si Sarah Brightman Vlog, Edwin Vergara, Ben Impay, Just Tour from Calamba, Laguna. I-shoutout natin ang pamilya Chan, sina Lourdes, Kevin, Ivan, Safia na nandyan sa Malaysia, Kuala Lumpur. Galing kay Eva Atienza na nasa Dubai. Hi to Aurora Mercado and family. Hi to Monet Borromeo, Evelyn Garcia, Jelen Quezon. I-shoutout po natin si Elmer Castellano, who's watching right now from Wellington, New Zealand. Greetings from Ronelyn Lamsen. Nandiyan po si Army Lagaso, Tagalog Nak TV, Helen Lamira Cabayao, Alicia Leak, and hi to Giselda Langbar. Okay, so makahabaan ko, unahin mo natin po itong katangahan talaga ng kabilang kampo kasi nga di ba nagrally sa makabayan. Unahin mo natin po yung rally nila doon po sa Hong Kong kasi nga di ba ang original na makabayan that is June 15 if not mistaken dahil daw non-remittance day makabayan. Pero hindi kasi yun natuloy. Bakit? Ayon po sa aking nakala po na information, hindi na tuloy makabayan kasi ilan lang daw na tao ang nag-confirm na pupunta doon po sa Binyo makabayan kaya cancel nila. At isa na po sa dahilan, hindi kasi makapunta sila si Banat Bay, ang kanyang grupo makabayan kasi nga di ba alam mo natin si Banat Bay po yung naghaw po ng kanilang budget makabayan. Kasi nga, di ba, 9 sila lahat. I think, if I'm not mistaken, 9 sila lahat po ng mga vlogger. Sponsored daw ng taga SMNI, papuntahin sila sa Hong Kong para po mag-rally makabayan. 9 sila lahat, included po ni Banat Bay. Pero di ba lumabas po yung sa kaso po ni Banat Bay makabayan ang sabpinan niya. So hindi siya makapunta po sa Hong Kong kasi meron siyang kaso makabayan. Kaya hindi rin po sila natuloy. Kahapon, natuloy sila makabayan. Doon po sila nagrally sa Kennedy Town. Di ba sinabi ko na ito? Doon po sa Bayanihan Center makabayan. If I'm not mistaken, Bayanihan Center. Actually, naalala ko yung Bayanihan Center. Kasi nga, nakapunta ako dyan one time makabayan. Kasi nga, merong laruan dyan na basketball dyan sa Kennedy Town. Marami kasi nagpupunta dyan makabayan, mga Pilipino, dyan po naglalaro po ng basketball. At the same time, sa gilid niya makabayan, meron po parang mga classroom yata yan. Parang classroom yata yan o anong room na yan makabayan. Pero dito kasi kami sa basketballan, lagi pong napupunta dyan si Sir Ivan makabayan sa Bayanihan Center. Kasi tambayan ho yan ng mga Pilipino na nandyan po sa Kennedy Town. Okay? Ngayon, akala ko ba gagamitin nila yung quadrangle makabayan? Meron bang anong quadrangle dyan sa Bayanihan Center? Diba taga Hong Kong, meron bang quadrangle dyan? Merong basketballan, merong ginagawa pa na event makabayan ng mga Pilipino, dyan po sa may basketballan at sa gilid dyan, meron pong isang malaki rin po na quadrangle. Bakit hindi nila ginamit? Doon sila sa kwarto po na maliit makabayan. So, ibig sabihin, iilan lang po talaga ang pumunta doon sa rally na yon. Kasi nga, meron naman pong kwarto doon makabayan, parang conference hall yata yan, ang tawag yan. Malaki po na kwarto. Pero ang pinili nila,
Yung maliit lang po makaabayan. Bakit? Kasi nga 'di ba yung mga vlogger hindi nakapunta makaabayan. So siguro dahil po sabihin nila ay parang walang kwenta namang rally na to. Ano ba ang pupuntahan natin diyan? Kasi nga ang ipinadala doon makaabayan na vlogger, yung third floor studio, yung lalaki, yung kasama lagi po ni Pa Makaabayan sa kanyang vlog. Yun lang pong nakita ko doon, nagpunta doon. Isang lalaki na vlogger po ng third floor studio. Pero ang the rest po, ang Banateros, wala. Sila yung may tagip-tip ang mata, wala. Sila po si Bisdak, si BMR. Sila kasi na plano noon eh. Sila aside pa doon sa mga vlogger po na nandyan sa Hong Kong. 'Di ba sila si nakalimutan ng name na yan. Yung yung supporter po nila ni Tebes Makaabayan, yung supporter po nila, yung fugitive ngayon, sila basta yung alam naman natin mga fugitive Makaabayan ng mga vlogger. And then, si Jonathan nga pala yun. Siya lang po nandun Makaabayan. Ngayon, bakit hindi nila ginawa doon po sa malaking binyo Makaabayan? Ang ibig sabihin, tama po si Secretary Gadon. Kapiranggot lang kasi sila Makaabayan. Kasi wala na pong naniniwala sa dito sa ipinaglalaban. Bakit? Kasi ang nakabenepisyo dito, ang grupo lang po ng mga Duterte. Ang grupo lang po ng mga vlogger. At ang grupo lang po dito po sa TAPS Coalition. Sila po kasi nakabenepisyo yan. Kundi, walang kwenta naman kasi yung napuntahan doon. Kasi ano ba ng mga pinag-iingay nila? Di ba ang mga pinag-iingay ng Makaabayan, gusto na talaga nila na sisiraan lang si PBM, sisiraan lang po yung ating gobyerno, at lagi lang sinisigaw dito na wala nang ginawa si PBM sa ating gobyerno, sa ating bansa Makaabayan, that is fake news. Lagi na sinisigaw po sa kanilang rally na sinusupil na sila dito, ang kanilang kalayaan po sa meron silang kalayaan po sa pagsalita dito, ng kanilang saloobin, sinusupil daw. Yan ang kanilang ipinagsisigaw dito. Bakit? Siyempre Makaabayan ko, ang kanilang rally, alam nyo ba na parang naging negosyo na ho nila yan? Matuloy man ang kanilang rally or hindi, bayad na po sila Makaabayan. Isipin nyo lang po, ang kanilang speaker, yan taga third floor studio po na vlogger Makaabayan, pupunta kaya yan dyan po sa Hong Kong na hindi sila binayara Makaabayan? Pupunta kasi dyan sa Hong Kong na hindi sila inisponsora Makaabayan? Diba? Isip. Nagpunta rin po dyan ang ibang mga speaker nila. So ngayon, buti na lang, marami pong nagising Makaabayan kasi nga, yung mismo pong isa na page nila na hakbang ng maisog Makaabayan, meron kasing nangyari. Ang kanilang, isa po dito sa kanilang admin po ng Facebook page na to, which is yung Hakbang ng Maisog Philippines Makaabayan. Kasi nga nung una talagang napaka-rabid nito, ito pong Facebook page na to. Kung ano ang update po ng TAPS Coalition, yun po ang update dito sa Facebook account ng Makaabayan. Pero meron pong nangyari. Anong nangyari sa Ivan? Kasi nga nagulat sila, iba na po ang post ng isa po dito sa kanilang moderator or admin Makaabayan na nangangalan po na si Jack Fruit. Ang post ito ni Jack Fruit, sabi dito kasi siguro nagalit sa Makaabayan. Siguro nagising siya dito na wala namang kwenta ka na po naglalaban dito. Bakit pa sila parang ingay? Samantalang okay naman po ang trabaho ni PBM, okay naman po ang ginagawa po ni PBM, ang kanyang mga plano, mga future plans niya at saka mga nangyayari na ngayon at mga hakbang na ginagawa po ng ating gobyerno kasama po si SMR. Okay naman po. Bakit pa sila ito mag-ingay Makaabayan? Kasi siguro nagising po itong nangalan po na Jack Fruit ang kailang moderator. Ang sabi dito Makaabayan, tigil-tigilan ang pambubudol digong ninyong mag-aama. Pagkatapos na tawagin mo ang Pangulong Marcos sa harap ng bayan na di umano bangag sa cocaine, lalong gumulo ang bansa dahil sa pinagagawa ninyong mag-aama. Pagkatapos nanawagan ka na naman sa mga militar at pulis at sa taong bayan na bawiin o huwag suportahan si Marcos. Pagkatapos kang magbigay ng malalimang suporta sa China sa pamamagitan di umano ng pagbibigay ng sensitive information sa China sa sinabi mong regular ang meeting nyo ng ambassador to the Philippines ng China at pagkatapos kang makipag-usap kay Xi Jinping, ang Pangulo ng China, pagkatapos mong sabihin sa harapan, as in marami siyang sinabi Makaabayan, so bigla sila itong nagulat. Naging against na siya dito kay Digong. Samantala po, yung Facebook page na yan, Hakbang ng Maisog Makaabayan, which is meron pong 39,000 po na may member, bigla siya nagulat kung bakit nagaganon po ang isa po dyan sa moderator. Ang tingin ko dito Makaabayan, tingin ko lang dito hindi kaya sila nagkaunsihan po dito sa budget. Sa tingin ko lang, what do you think Makaabayan? Siguro lang nagkaunsihan sa dito sa budget Makaabayan. Baka kaya nga nagkaganon.
Or ang ibang angle dito, siya po ay nagising kasi talagang naawa na siya dito kay PBM, naawa na siya dito kay Felisa, at naawa na siya dito ng bansang Pilipinas at ng gobyerno natin kasi lagi pong sinisiraan po ng grupo ni Digong. Wala namang basihan makabayan at wala pong kwenta ang kanilang rally. Yan po ang dalawa pong nakita makabayan kaya biglang sumabog at biglang siniraan na dito ang kanilang grupo. Tingnan nyo, mismong moderator po ng Hakbang ng Maisog na si Jackford Makabayan. Galit na galit ngayon dito. So ngayon, ang ginawa po ng Hakbang ng Maisog, gusto daw nila ipapahack po itong page na to Makabayan. Gustong ipapahack. Kung hindi daw titigil, itong Facebook page na to ay plano lang kakasuhan Makabayan. Kakasuhan daw nila, di ba? Parang gusto lang nila na sila dito yung aatake Makabayan. Gusto lang kasi nila na sila lang po dito yung maninira. Kapag meron pong re-respect sa kanila Makabayan, meron pong re-respect dito sa kanilang katarantaduhan, kakasuhan kagad nila. Gunggong talaga, no? Gunggong talaga. Nakatawa naman eh. So anyways, for the buta Makabayan, kasi nga ito na nakatawa. Meron din pong nangyari kahapon na rally doon po sa New York Makabayan. Alam niyo ba? Mismo po sa harap po ng United Nations na building Makabayan, doon sila nag-iingay. At ang nakakatawa kasi dito, ang kanila kasing ipinag-iingay Makabayan, kasi daw sa Pilipinas daw. Sa Pilipinas, sinusupil na daw ang kanilang freedom of speech Makabayan. Kung sila dito po magrarally, sinusupil daw ng gobyerno. Kaya ang sinisigaw ng Makabayan, sabi na ang justice system daw sa Pilipinas ay hindi na daw gumana. Wala na daw kwenta Makabayan, ang pangit na daw ng sistema sa Pilipinas. At lalong-lalo na, nakatawa dito kasi in-insert na Makabayan yung nangyari na pag-raid daw ng kapulisan natin, ng SAF, CIDJ, pag-serve po ng warrant of arrest doon po kay Kibuloy, isa daw parang nawala daw yung human rights sa Pilipinas. Naging bulag daw yung human rights sa Pilipinas. Bakit daw hinahayaan daw ng human rights yung ginagawa ng kapulisan doon daw sa pagharas po ng kapulisan natin doon po sa mga tauhan po ni Kibuloy Makabayan. Which is, yan po ay kabaliktaran. Ang hinaras po ang nangharaso dito yung pong tauhan po ni Kibuloy, kundi hindi po yung kapulisan natin Makabayan. 'Di ba? Nagkaroon nga dito ng maximum tolerance ang ginawa ng kapulisan natin. Ang mas nangharas dito yung grupo po ni Kibuloy at mas marami pa po yung member po ni Kibuloy na umatake doon sa kapulisan natin Makabayan. So yan po ang iniingay ng Maisog rally ng New York daw sa harap mismo ng UN Makabayan. Yan po ay katungahan. Bakit Sir Ivan? Wanted po sa US itong si Kibuloy Makabayan. Wanted po ng UN itong si Kibuloy. Tapos in-insert nila, panawagan nila kasi daw hindi na makatao yung ginawa kay Kibuloy Makabayan. Di ba na magunggong talaga? Napakawalang utak Makabayan. At para meron tayong ebidensya, ipakita ko muna sa inyo ang kanilang video Makabayan. Sa Vigil Prayer Rally in United Nations, kasama namin ang aming mga miyembro ng SDS New York at ang SMNI. Ako po si Jocelyn. Live na tayo mga kapatid. Live na po tayo. Over recent months, the Philippine government has increasingly used its facilities and resources to stifle political dissent, curtail free speech, and suppress the freedom of assembly. These actions have been particularly targeted at movements advocating for transparency, accountability, peace, security, and sovereignty, such as the National Movement of Hakbang ng Maisog. This movement has raised significant government resistance aimed at discouraging the event, stopping peaceful assemblies and free speech. Of particular concern is the recent use of excessive force by the Philippine National Police, the Criminal Investigation and Detection Group, and Scout rankings. These forces were deployed in a highly disproportionate manner to serve a single warrant of arrest at the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The operation involved 2 battalions of police and military forces, resulting in a severe violation of the KOJC members. O, di ba? Katangahan Makabayan. Natawa talaga ako eh. Wala naman,
At sino bang leader na dyan po sa ma-autograph mga kababayan dyan po sa New York? Bakit in-insert nila yung issue po ito kay Kibuloy? Talagang hindi ba lang inisip na wanted po si Kibuloy dyan po sa UN mga kababayan? United Nations po sila nag-ingay. Si Kibuloy po, KOGC, wanted po. Alam nyo po, kung ganyan po ang kanilang agrumento dito, ganyan po ang panawagan mga kababayan, sasamahan ko pa sila. Sasamahan pa yun si Ivan, papasok tayo doon sa building po ng UN, tas doon kayo mag-ingay. Sige nga! Diba? Doon lang sila sa kabila, sa malayo mga kababayan. Pero gusto ko lang silang ipakita po sa video nila sa SMNI, sa balita mo ng SMNI na nagpunta doon sa UN para po ihayag ang kanilang panawagan tungkol ito po sa issue ng Kibuloy. Alam ko po, hindi ho yan narinig po ng taga-UN mga kababayan. 1,000% sure si Ivan kasi malayo lang po sila at hindi sila gumamit po ng microphone or megaphone mga kababayan. Diba? Gumamit sila ng megaphone, ang ginamit lang po yung mic lang po ng SMNI sa balita mga kababayan. Kung nandun lang si Sir Ivan, sasamahan ko pa sila mga kababayan sa loob. Bakit? Maging advantage yan. Kasi kung sasabihin nila na hindi na po maganda yung pamulakad po ng justice system sa Pilipinas, hindi na gumagana yung justice system sa Pilipinas, I am sure magiging ground ho yan para po ipapasok sa Pilipinas yung ICC mga kababayan. At dyan po malilintikan itong si Kibuloy. Diba ipinahamak nila si Kibuloy mga kababayan? Magunggong talaga eh. Hindi nila nag-isip, gunggong talaga eh. So dyan po sa ginagawa nila, mas talagang malagay dito po sa peligro itong si Kibuloy, ay buti nga. Ay buti nga. Sana po mangyari mga kababayan. Sana po ito po ay makita po at saka marinig po ng taga-UN ang kanilang panawagan. From there, pwedeng gagawin na po ito na grounds para po ipapasok po sa Pilipinas yung ICC. Para po dakpin ito pong si Kibuloy mga kababayan, di ba? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo yung balita mga kababayan ko kasi nga ito po ay napaka-importante rin po. Kasi nga nakita ko sa balita kanina lang before ako nag-vlog tungkol kasi dito po sa scamming mga kababayan sa text scam. Diba hanggang ngayon nag-iingay pa rin po ng mga kababayan na meron pa rin po silang ma-receive po ng mga text scam, mga blasting text. Ang iba pa nga mga kababayan wala na talagang number kundi messages na lang po. Yan po yung napaka-alarming kasi hindi na gumagamit po ng number mga kababayan. Pero mas marami pong merong number unregistered po ng mga SIM cards na nagkakaroon dito ng blasting. Ang i-blast nila na message mga kababayan, yun kasi po yung mga text scam. So ang nangyayari dito, meron pong plano yung taga CICC na kakasuhan dito po yung taga telco pati po yung free agent mga kababayan. Yung free agent, yung mga nandyan po sa labas na sila po dito yung nagtitinda po yung mga SIM cards mga kababayan. So sila po dito ay plano pong kakasuhan po ng CICC or yung Cybercrime Investigation and Coordinating Office mga kababayan. For more details, let's watch this. Talamak pa rin ang mga text at phone scam. Ang sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, marami pa rin mga hindi rehistradong SIM card. Ang nais silang managot dito, mga free agent at mga telco. Nakatutok si Dano Tingkungko. Madalas ka pa rin bang makatanggap ng text scams o kaya'y tawag mula sa taga-bangko raw? Disyembre 2023, pinatupad ang SIM card registration law na layong masawata ang cybercriminal activities. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may mga nirereklamo pa rin sa kanilang scam na ang gamit daw ay mga unregistered SIM o kaya'y peke ang rehistro o sa ibang tao nakapangalan. At sabi ng CICC, iba pa mga ito sa bulto-bultong SIM card sa mga ni-raid na Pogo at Scam Hub. Tanong ng CICC, anong ginagawa rito ng mga telco? Base sa kanilang sample testing, totoo ang laman ng mga reklamo ng mga unregistered SIM card o mga SIM card na peke ang registration ang ginagamit sa mga scam. When you have a registered SIM cards, you will have a registered name. But a lot of times we see some of the SIM cards walang registered names or even sa database ng telco, they remain supposed to be inactive and yet they are operational. We have to find the answers so that we'll see if somebody is accountable or is there a glitch or is there a need to improve the regulation. Nang makipag-ugnayan ng CICC sa mga telco, lumabas na nagmula ang problema sa pag-relax ng security sa unang bugso ng SIM registration. We're looking at 190 million. Maraming lumusot.
Tiningnan din ng CICC ang distribution hierarchy ng mga SIM card mula sa mga telco para matuntun kung kanino galing ang bulto ng unregistered SIM cards na ginagamit sa mga scam. Handa raw ang CICC na ihabla mga anilay entity at free agents na may pagkukulang sa paglipanan ng mga unregistered SIM card. Ilalahad din nila ang kanilang investigasyon sa pulong nila ng National Telecommunications Commission sa linggong ito. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng komento ang mga telco. Sa datos ng CICC, mahigit 113 million ang rehistradong SIM card sa bansa as of July 30, 2023. Nasa 67% lang na mahigit 168 million 16,400 SIM cards na pinaniniwala ang nasa sirkulasyon. So ang dami pa pala na unregistered mga kababayan, no? Tas gumagana sa mga scammers. Siguro ang problema dito na sa mga free agent mga kababayan. Siguro lang ha. Kasi nga, dapat, okay naman talaga. Mas maganda nga ito, sila po ikakasuhan mga kababayan para po malaman dito kung saan dito ang problema. Kung sino to, yun ang problema at sino to po yung gumawa po ng kabulastugan mga kababayan. Pero dito kasi sa mga free agents, hindi naman po lahat ay kung lalahatin. Baka po, yung ganda mga SIM cards po ng mga unregistered, siguro ibininta nila doon po sa mga scammers mga kababayan ng malaking halaga. Baka lang. So dapat po ito itutukan po ng CICC mga kababayan. Kasi nga hanggang ngayon, magiging walang kwenta naman kasi ng ating pong batas dyan sa Pilipinas, yung SIM Card Registration Act, kapag hindi kasi ito maresolba mga kababayan, walang kwenta talaga. At talagang ito po yung nakakahiya sa ibang lugar po sa mga foreign sites na mabalitaan nila na ang SIM card po sa Pilipinas, meron pa rin po mga nangyaring scamming mga kababayan. So hindi kasi yan maganda. Tama lang po ginawa po ng CICC na sila po ito'y kakasuhan mga kababayan at dapat ito'y imbestigahan. Okay? So anyways, shout out po natin. Nandyan po si Jimezo LB, Othello Lim Tiesto, nandyan po si Rod Santiago, Gemma Sampelor Camarines, Rosalie Cartera, Hobert Taluban, Apple Nash, Jessony Velasquez, Nancy Flores Santos, hi to Ninita Floro, nandyan po si Marideth Sayumoto o Sayotomo, hi to Nel Karunungan, Los Cortez, Belinda Dizon, Gladys Lanosa, Pasita Gonzalez, and hi to Remedios Rivas. Okay? So any comments, suggestion, reactions sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating manakalap mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking gagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.